Magandang gabi po mga kapatid, kami sabat. Isa po ang inyong isang linggo. Kita na naman tayo mga kapatid, purihin natin ang Panginoon at sa kanyang kabutihan tayo ay kanyang iningatan mga kapatid. At patuloy na pinagpapala ng Panginoon na muli makakanin tayo ng mga salita ng galing sa kanya. At patuloy natin namnamin na kapatid ang salita ng Panginoon. Ito po yung man natin eh. Ito na yung cycle ng buhay ng samananampalataya. Ang laging pag-usapan at laging mulay-mulay ng salita ng Panginoon. Tama po? Amen. Ngayon po ay magpapatuloy rin tayo sa ating pag-aaral. Kung bago yan, ating pong binabati rin ang ating pong mga kapatid na kaibigan na sumusubaybay po sa ating pong every life sa oras po ito. Nawa pagpapalang po ng Panginoon, kung ito po ay maranasan, kayo po ay makinig at kumantaway mga kapatid, hindi maganda nawa ang mga internet connection kung pagpatuloy kayo makasama natin sa pag-aaral. Noong Wednesday, ating po pinag-aralan na pinasimulan ng ating pong Malayan 3, yung chapter 5 ng ating pong nagsulat ng Ismail na From Heaven with Love. Reviewin natin ang konti mga kapatid. Ano yung mga na-reflect niya ng nakaraan ng pagkaganda, no? Makita natin na ang Panginoon ay mula na isa itong matindi ito ay naging siya, nagpasailalim siya sa batas at naging mas buhay sa batas. Pagkaman siya ang gumawa ng pinakatakilang batas na dapat kasi masyadong tao, siya mismo ay nagbibigay halimbawa na maging mas buhay tayo sa batas, especially sa batas na ating Panginoon. Pwede ang pag-recognize natin sa ating Panginoon na lagi natin makita ang Panginoon inariyan. No? Ang nakakahanda kung paano hindi natin makita lagi ang Panginoon, may mga bagay na sa limutan ito na mas priority natin na gawin sa araw-araw ng buhay natin kaya minsan hindi natin nakikita ang ating Panginoon na nariyan na para siya. No? Tulad ng karanasan nila na hindi nila na-recognize
may sinilang na pala ang Bisaya sa kanilang lugar. Bagamat sila ang binibigyan ng pagod sila. Now, mga kapatid, ito kayo nangyayaan na tayo po ay pinikulit. At mamaya, magkaroon tayo ng konting reflection. Salamatan natin po mga participants. Tayo pa pinamanahan ni Sister Rebecca sa pag-uwitan. Sa salyo ng piano ni Elder Ricky. Kayo din ang aming maunang panalangin. Si Brother Francis. At ang ating po nakapagsalita muli ay si Elder Chris. At bago siya magsalita, ay maghandog awitin ang ating po kapatid, Sister Sere, sa gawin ito. Ibigyan natin sa kanyang panahon. Salamat po at mga kapatid. Amen. Salamat po sa mga awit. Talagang naset naman talaga yung ating mga isip sa salita ng Diyos. Salamat po mga kapatid sa pag-attend sa ating simbahan. Truly, that we may not know what the future holds, but we know who holds our future. Amen? Iniwala tayo sa ating Panginoon. Mga kapatid, tayo pa rin ay nagpapatuloy sa chapter 5
na Joseph and Mary dedicate Jesus. Meron po itong tatlong subtopics. Yung isang subtopic, natapos na natin last Wednesday, tayo po ay nagpapatuloy doon sa remaining subtopics. A little recap lang po, bago tayo pumalaot, pero bago yan, tayo po muna ngayon manalangin ulit. Let's pray, kabilang Diyos, salamat po ulit sa opportunity na magamit sa iyong gawain mo. Tulungan ako yung parang Espiritu Panginoon na magsalita sa harapan ng mga kapatid nang sa ganang kayo po ang maayaya. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, last Wednesday mga kapatid, we talked about yung dedication ni baby Jesus doon sa templo. Now, alaman din natin na yung priest at the time, sabi nga ni Brother Medfred, did not recognize the Messiah. Hindi na nakita na yung batang ito ay yung matagal na nilang hinihintay, which is yung Savior, Rescuer, and King. Pero ganun pa ba mga kapatid? God in His sovereign plan, did not let anyone recognize Him. Merong ibang mga tao na siya ay ginamit para siya ay makilala. Doon po namin nakilala si Simeon and si Prophet Anna, mga kapatid. Sabi nga sa Luke chapter 2, verse 25 to 26, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout. And this scripture sa kanya mga kapatid, righteous and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. So ang mga naghihintay sa ating Panginoon, ano yung description? Devout and righteous, and the Holy Spirit is upon him. So kung tayo pala yung naghihintay sa Panginoon, mga kapatid, ng tunay, tayo ay pinupuno ng banal na Spirito. At hindi lang doon natapos, nung nakita ni Simeon, si Mary at si Joseph, agad niyang nilapitan ito. Sapagkat ito yung mga kanilang hinihintay, mga kapatid. At according doon sa sinabi natin, doon sa verse 29, Luke chapter 2, verse 29, ang sinabi nitong si Simeon ay ganito, Lord, now you are letting your servant depart in peace, according to your word, for my eyes have seen your salvation. Wow. Sana maging kumitiin natin mga kapatid, kung makita ka ng Panginoon. Ang tao nito si Simeon, ang kanyang naghintayin, bago siya mamatay, ay makita ng ating Panginoon. Gaano kasarap, makita natin ng ating Panginoon sa kanyang second coming. Ang hindi tayo pakalawang bubuhay, tayo yung munang bubuhay, kung tayo namatay na. Kaya kung tayo naman ay buhay pa, tayo ay aakit doon sa alba. Kung yung second coming ng ating Panginoon ay naiisan yung mga negatibong nangyayari sa mundo ito. Pero hindi lang yung mga kapatid na nakakita kay baby Jesus. Sinabi din ng ating babasahin na meron pang isang babae na nagpatuto na nakita si baby Jesus, which is yung si Prophet Anna. So sa ating pagpapatuloy mga kapatid, subtopic number 2, the anguish Christ's mother must know. And then yung subtopic number 3, how everyone will judge himself. Now sa pagpapatuloy ko, sinabi na Mary did not understand Christ's mission. Simeon had prophesied him as light to lighten the Gentiles, but many years must pass before even the mother of Jesus would understand. So noong sinabi ni Simeon yung mga katagang, the child is set for the fall and the rising again of many Israel. Doon sa verse 34, ito po ay nagsasabi na marami kasi ang tatanggap sa ating kay Jesus. But marami din namang magre-reject sa kanya. Many would set, fall, and rise again in Israel. Sabi mo dito ni Mrs. White, they must fall. Who would rise again? We must fall upon the rock and be broken before we can be uplifted in Christ.
Self must be dethroned. Ang ibig sabihin mga kapatid, the plan of redemption ni Jesus pala, yung kanyang mission would require decision. Tama po ba? May sense po ba? No? Para tayo ay maligtas, kailangan natin siya piliin. People must either accept or reject Him. And to accept Jesus means we need to be humble. And we need to acknowledge that we need Savior. And we have to surrender ourselves to Jesus. Sabi pa dito, ganda na sinabi, Satan has represented God as selfish. Tama po ba? Ito po yung pinag-aaralan natin mga kapatid sa ating quarter lesson, na yung great controversy, yung subject nito, yung main subject nito mga kapatid is yung character. Yung character, bakit ano tayo pinapaintindi sa atin ng kalaban? Na yung ating Panginoon ay hindi mo pagmahal. Hindi siya mo pagmahal. Nalaman natin na itong kalaban na ito ay sinungaling. In fact, hindi lang siya sinungaling. He is the father of lies, mga kapatid. Even doon sa Garden of Eden, Satan misrepresented pala God to Abraham and Eve. But sabi dito na his wife, but the gift of Christ testifies that while God hatred of sin is as strong as death, His love for the sinners is stronger than death. Amen? Kaya gano'n makasalanan mga kapatid, tayo ay mahal ng Panginoon. Sabi din sa Romans 5 verse 8, for when we were still sinners, Christ died for us. Paano ba natin may iintindihan yun? Na para lagi natin iniisip? Siguro sa mababaw na analogy mga kapatid, pag ikaw ay nagtatrabaho, tayo ay may work, At sa trabaho natin, meron tayong isang kaibigan. Pero itong isang kaibigan natin ito nagkamali, na nag-cause na parang magsunog ng pera yung kumpanya. At yung repercussion ng action na ito ng iyong kaibigan ay kailangan niyang mawala sa trabaho. Kailangan niyang matanggal sa trabaho. Now, being his friend or her friend, willing ka ba matanggal sa trabaho para sa iyong kaibigan? Mga kapatid, sa mababaw na analogy na yun, ganon sinabi ng Panginoon kung gano'n na tayo minahal. Hindi siya nagkasala. Tayo yung nagkasala, pero siya yung namatay para sa atin. Siya yung natanggal sa trabaho para sa atin. His love for sinner is stronger than death. Sabi pa nga sa Exodus 33 verse 11, hindi niya gusto na mauglit or mamatay yung mga masasama. Ano yung sabi niya? Gusto niya na bumalik yung mga masasama doon sa paggawa ulit ng mabuti. Ganyan tayo ang mahal ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nga sa pagpapatuloy, the cross of Calvary, love and selfishness stood face to face. Yung love is yung pag-ibig na ipinakita sa atin ng Panginoon na siya ay namatay. At yung selfishness is yung paggawa sa kanya ng masama ng mga tao. Siya ay binuraan, siya ay sinaktan, mga kapatid. By the life and death of Christ, the thoughts of men also are brought to view. The life of Jesus was a call to self-surrender and to fellowship and suffering. All who were listening to the Holy Spirit were drawn to Him. Sabi nga po sa steps of Christ, gusto kong basahin. He came to this world to give us an example how we are today. Ang Diyos pala, isa sa mga rason kung bakit siya bumaba dito is para magkaroon ng example kung paano tayo mabubuhay. Kung paano niya nagawang hindi magkasala. Sakto ang tao. There is a call to self-surrender and fellowship and suffering. At ito naman, mga kapatid, yung description ng dalawang naka-witness doon kay Baby Jesus. Devout and righteous. Si Anna, worshipper. 84 years old na si Anna. Worshipper, hindi siya umalis din sa templo.
prayerful, and listening to the Holy Spirit. Ano po, habang tayo pala ay patuloy na naghihintay sa ating Panginoon, ito pala yung mga kailangan natin gawin. Tayo ay mag-worship, tayo ay patuloy naman na nalamin, at tayo ay hihiling sa procession ng Holy Spirit. Kaya mga kapatid, sa katapos-tapusan, at the final judgment, when people see the cross and understand what Jesus did for them, they will realize that they made the wrong choice if they rejected Him. Sana mga kapatid, hindi na tayo dumating sa ganitong punto, na ma-realize na lang natin kapag dumating na ang Panginoon. Ano po? All the questions about evil exist will be answered. People will see that God is not to blame for evil and suffering, and that His way of ruling in this world is perfect. Na tayo mga kapatid ay maswerte, tayo nakakabasa, tayo nakakinig, alam natin na kapag dumating na ang Panginoon, wala ka ng chance makapagbago kasi dumating na siya. Ano po? Now, our part, knowing these important details, mga kapatid, is to share these details. Share this gospel sa iba. There will be no reason to doubt or criticize God's government. Everything will be made clear in His second coming. Actually, ito lang po yung message ko. Memory. Sana naging clear po ito, no? And then sa ating discussion, mga kapatid, prepare ako ng isa kasi hindi ako nakapag-prepare last week. Ito lang po ang ating pag-discussionan. Knowing that Christ's love for us is stronger than death. Paano natin mababago yung tingin natin or yung relasyon natin sa ating Panginoon? Paano ito makakatulong sa ating relasyon sa Panginoon? At pangalawa, think about the final judgment, mga kapatid. Paano ang pagkilala sa Panginoon ay nagbibigay sa atin ng tiwala sa Kanya na yung mga masasamang nangyayari dito sa mundo ay hindi galing sa Kanya, galing sa kalaman. Yun lang po. Ano po mag-aaki sa inyo? Siguro aaki pa lang po kayo sa apat na grupo. Siguro yung hanggang kay Kuya Baroa, first group, and then yung the rest, second group. Kuya Ricky, hanggang kay Ate Ruth, third group, and then Kuya Danny, hanggang sa dulo, fourth group. Ayun lang po, at hanggang sa from heaven above. Nakita tayo dito. Kahit dyan na po, isang grupo. Pwede na po kayo dyan. Pwede na Barawa. Pwede na po kayo dyan. Kayo po. Pwede po kayo mag-lead na lang. Ayaw niyo po. Doon tayo. Makita tayo. Pwede ani. Ikot na po.
For the whole advancing again, meron talagang babagsak. Dahil meron talagang maniniwala talaga. Dalawang bahagi ng tao. Maganda rin dito ang kapatid na pinapatid. Sabi niya, they must all put Christ again. We must all upon the rock and put sin broken before we can see. Hindi ka natulog. Hindi magiging makulay. Makulay natin. Hindi tayo nasambang sa kanila. At mag-broken sa kanila. Diba? Pero yung ginagawa ng Panginoon, para iligtas tayo, kailangan na tayong broken. Sinismo siya ng broken. Yung pinaka-lungkot ng brokenness ng Panginoon, hindi naman yung hirap sa puso. Yung makita niya na nakaiwalay yung tao. Yung pinaka-matinding brokenness. Kasi diba sabi niya doon sa cross, Ama, bakit mo? Ibig sabihin, hindi tayo sa sinamayas. Ibig sabihin, tinilapat talaga ng Diyos sa kanyang balikan yung pasalin na dapat tinasali. Tinilapat sa kanya. Doon niya nakita kung paano yung pinigmura ng kasalanan. Yun yung nagpapropin sa atin. Kung maunawaan natin na hindi natin mararamdaman kung bakit natin siya mamahalin tayo. Pag hindi natin nakita yun, ano yung liwagan ng tao, ibig na tayo. Kapag kaminsan, kailangan natin gawin para ba yung ano ba? Para ba yung mga matitigas pang gusto natin yung Jesus? Kailangan natin gusto ng tayo. We must put on the rock and be broken. Before we can be affected. Napakaganda rin mga pagkakas. Kasi, wala eh. Kasi ginagawa sabi naman ang sarap. Ang meron na nga tayo pag-aaral, kasalanan pa. Sabi kami natin, kung paano yung biglang kasalanan para dalhin ang anak ng Diyos kasalitan. Pumasok
Di ba minsan sinasabi natin, sa ministry niya, nung siya ay mabaptisuhan na. Pero, dapat na talaga, kasi sa ministry, hindi ko talaga natin. Na paano niya yung hanggang walang sinayang ng panahon ng para tukunin walang sinayang kaya sabi niya na yung presyo natin ano pa hindi pinagawa wala nang ginagawa bakit kami sabi dito ay ang sa aming reflection ay patuloy po tayong pinaalalahanan na meron pong great controversy at meron dalawang panig. Sabi dito mga kapatid, nakikita daw sa ating pag-uugali kung sino ang ating pinagpapalala. Ngayon tatanungin ko kayo, ang pag-uugali natin sa araw-araw, sino ang nire-representa? Satanas ba o ang Panginoon? Ang Panginoon? Ang gusto mo ibigay sa atin ng Panginoon ay pagmamahal, kapayapaan, lita, joy, experience the joy in the Lord. Pero dahil sa ating sinful nature, na hindi ko dahilan, kaya hindi tayo magkasala, minsan ako na natin yung magiging kalihin. Dahil yung tismosa, alam mo mga kapatid, yung pagiging tismosa, kahit sa mga simple jokes, kasalanan na po. Yung mga simple jokes na pahiyayin mo yung iyong kaibigan para magiging kasawanan, mga kapatid, hindi maganda. Sabi sa Biblia. Kung nabasa ko kayo, na-realize ko na ito, pinagawa ko sa mga kaibigan ko lalo na mali pala. Ano pa? Bagay na hindi nila kung yun ang ating attitude at alam natin sa ating sarili, kailangan natin dito, surrender lang natin ang ating mga sarili. Hindi naman tayo bigyan ng buhay. Pero dahil ang tao mahalaga sa mundo, naging pinipilay ka matayan. Gusto pa yung sabi dyan, worship self. Yun daw ay pinipilay sa lahat. Ano ba yung sabihin ng worship self? Kasi noon ako ang sarili namin yung pagkanan kaysa mag-sacrifice ka para pag-isip ko sa umaga na ako namang hindi ko ng trabaho. Kasi mga kapatid, sabi lang yung bata ko na parang hindi lang ko ang Panginoon. Kung tayo po kaya na pinala, pansin nyo mga kapatid, kapag tayo bisipin sa ating mga buhay, kaya na ko sa mga kawalan. Isipin niya mga kapatid. Diba? Madalas mga kapatid, kami naman natin makikita sa Panginoon eh. Minsan kapag sa tuloy, sobrang busy na, alam natin may wala na sa kaya kailangan nyo naman sa bahay, mawawala na rin ng mga word. Yung word natin na dapat sa oras, hindi naman minuto. Yung prayer natin na nakawa ka sa pinto, pag tayo mo, nag-advance ka na agad. Pero mga kapatid, yun mga kapatid, yung pinapakita kung ano ba ang ating inuuna sa atin. Mga kapatid, tanda natin sa Great Commission. Tayo daw ay mamumuhay, hindi na ba malalaman natin na tayo ay bigat sa panahon? Sabi dito, every question in the controversy will have been made.